Mga kapuso, parang wala nang pinipiling oras ang traffic lalo na sa Metro Manila. At tila sumasang-ayon dyan ang resulta na isang pag-aaral na ang Metro Manila raw ang nangunguna sa may pinakamabagal na travel time. Balitang hatid ni James Agustin. Madaling araw pa lang bumabiyahe na si Walter mula Malabon dahil ang trabaho niya ay sa Makati City pa. Kung minsan tumatagal daw na mahigit 1 oras ang kanyang biyahe. Para hindi pumalit kasi malayo yung pasok ko eh. Tsaka yung traffic din, iwasan mo pagtanghali niya. Ilan po ba sakay kayo? 2 sakay po. Kahit saan pong lugar dito sa Metro Manila, traffic talaga. Pagdating sa trabaho, traffic din ang kinakaharap niya bilang pahinante ng truck. Kadalasan alas 10 ng gabi na raw siya nakakauwi sa kanyang pamilya. Ang security guard na si Randy alas 4 pa lang na madaling araw bumabiyahe na rin. Mula kasi sa Caloocan ay 2 sakay pa siya ng jeep patungong Pasay. Pagka rush hour, ramdam talaga. Maaga naman po ang pasok ko kaya hindi ko inaabutan yung traffic. Tapos pag out naman, LRT ang sinasakyan. Ang mga driver ng pampublikong transportasyon, ramdam na ramdam daw ang lalong lumalalang traffic sa Metro Manila. Iisang nakikita nilang dahilan. Padagdag ng padagdag yung sasakyan, hindi naman nababawasan yung sasakyan. Dapat, bawasan nila yung mga bulok, dapat durugin na. Sobra na po talagang dami ang sasakyan natin. Wala kasi tayong peace out eh. Hindi naman tayo nababawasan ng sasakyan. Padagdag na padagdag. Ramdam din po namin pero may time din na medyo nakakasingit-singit sa mga gilid-gilid, mga ganun. Pero talagang pag rush hour po talaga talagang sobrang traffic po talaga. Umaayon yan sa resulta ng pag-aaral ng TomTom, isang Dutch Navigation and Digital Mapping Group, kung saan nangunguna ang Metro Manila sa may pinakamabagal na travel time sa 387 metro areas sa iba't ibang bansa. Tumatagal daw ng 25 minutes at 30 seconds para makausad ng sasakyan ng 10 kilometro. Malaki raw ang epekto niyan, lalo na sa kabuhayan ng ating mga kababayan. Bawas kita po. Paano diskarte na ginagawa niyo? Papila-pila na lang po, pagtsatsaga na lang po. Alis, kahit paano may sinusobra. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nako, ang hirap po talagang tansyahin, di ba? Minsan, ng biyahe natin dahil po sa traffic sa mga kalsada sa Metro Manila. Kaya ang tanong natin, ano kaya ang diskarte ng ilan para makaiwas sila sa traffic? Para daw kay Elvis John Valderrama, aagahan niya raw ang pag-alis at ihahanda ang mga pamasahe para hindi maipit sa traffic at rush hour. Si Earl Lechadores naman, magfe-ferry na lang daw sa Pasig River para iwas traffic. Ayun, pwede nga naman yan, ano? Kung nasa ruta ng ferry yung pupuntahan po natin. Most likely magko-commute ka pa rin by land. Ang sabi naman ni Ralph Enrique, much better daw mag-commute, pwede ka pang matulog. Pero yun nga, kung makakatulog ka, huwag ka lang lalagpas doon sa bababaan mo. Yun na nga. At saka iwas din sa mga, alam mo na, malilikot ang kamay. Oo, kaya lang minsan kapag short yung biyahe, paano ka makakatulog? Hindi mo matansya kasi kung bibilis minsan Tama, minsan naman mabagal. So pwede ka nga matulog. Pero paano kung bumilis? Tsaka, yun lang. Dapat may manggising sa'yo. Dapat may kasama ka. Samantala mga kapuso, makisali po sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may nais din kayo maibalita sa inyong lugar, mag-PM na sa Facebook page ng Balitang Hali. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.